Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, pag-usapan natin paano nga ba maging OLA free. So kailangan ba na masettle mo lahat ng mga loans mo na na-abandon para masabi mong OLA free ka na? So yan guys na yung magiging topic natin ngayon dito sa ating content. Kaya naman kung interesado ka about sa ating panibagong topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Yun nga guys, yung magiging topic natin, paano ako naging OLA free? Kasi may nagsabi sa akin guys, paano ka naging OLA free samantalang hindi mo pa naman nasisettle lahat ng mga loans mo na na-abandon na? Okay guys, yan yung sasagutin ko ngayon dito sa ating content. About nga sa OLA free, paano ba tayo maging OLA free guys? Alam ko guys na marami sa atin na hanggang ngayon nakakaranas pa din ng kanilang depression dahil nga sa mga pambabanta, pang-harass ng mga agents sa kanila dahil lang na-delay sila ng payment or hindi sila nakapagbayad on time sa kanilang loan, sa mga loan applications. Anyway guys, meron muna akong i-share sa inyo about last year na kung saan nabandon ko nga yung mga loan apps ko. But then, bago yun nangyari guys, good payer muna ako. Kasi sobrang talagang iniingatan ko yung mga loan apps. Ayoko talagang masira yung aking pangalan sa mga loan apps. Like, takot din ako nun na maharas ng mga agents. So, guys, tinatawid ko talaga na bayaran yung mga loan apps kahit na 7 days repayment pa yan. Dumating pa nga guys sa point na naisangla ko talaga yung cellphone ko sa kakilala ko. Almost 4,700 yung sangla ko. So, para lang makabayad sa mga loan apps. But then, hindi pa talaga yung sapat guys na mabayaran ko yung mga loans ko or masettle ko yung loans ko kasi sobrang laki guys ng kanilang mga interest. And dumating din guys sa point na muntik ko na din noon na maibenta yung refrigerator na napundar ko. Kasi para lang makabayad ako sa mga OLA. But then napitigil doon sa point na parang ang dami ko nang na-realize about nga sa mga loan apps. Isa guys sa mga na-realize ko that time is parang wala din akong napakinabangan dun sa inutang ko sa OLA kasi para lang ako nagtatapal guys ng kanilang mga interest, sobrang laki, lalo na nabaon talaga ako sa tapal-tapal system. So kaya lang naman ako guys naghanap sa mga online kasi medyo nahiya talaga akong lumapit sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan, sa mga mag-anak, kaya talagang sa OLA ko lumapit that time. At isa guys sa mga una kong nalapitan ay si Tala. Pero kasi medyo mababa guys yung in-offer sa akin ni Tala, which is 2.5. Nakilala ko nga si Mr. Cash, hanggang sa nakilala ko din guys si Fast Cash VIP. So kaya ako guys pumasok sa loan or online loan kasi para guys pangdagdag ko, pangpuhunan sa tindahan ko. But then guys simula nung na-reject nga ako kay Mr. Cash, after kong masettle yung payment ko, dahil lang sa nag-advance payment nga ako kay Mr. Cash noon. So, nung na-reject ako guys, which is kailangan ko pa naman yung pera, kaya ako nagbayad ng advance payment para mabayaran ko na at maka-loan ulit ako. Pero nung na-reject ako guys, doon medyo sobrang talagang na-disappoint ako. Parang feeling ko talaga nung time na yun, nawalan ako ng gana kasi gagamitin ko pa sana yung pera. So, nung time guys na na-reject ako kay Mr. Cash, after kong mag-advance payment ng almost 3 days before yung due ko, talagang in-advance ko talaga guys na bayaran para maka-reloan ulit ako. Kasi pang-apat na reloan ko na yun guys ha. Super good payer ako, wala akong delay ng payment. Hindi ko alam or hindi ako aware na bawal palang mag-advance payment dito kay Mr. Cash. So, nung time na na-reject na ako, sobrang na-disappoint ako kasi gagamitin ko pa sana ulit yung pera na marireloan ko pa sana kay Mr. Cash para sa pang-grocery ko sa tindahan. Then, ayun nga, yung na-reject na ako, wala na. Parang pakiramdam ko nung time na yun halos nakakainis, sobrang nakakainis kasi imagine mo guys, bigla kang i-reject kahit good pair ka sa loan apps na to. So nung time na yun guys, naghanap na ako ulit ng ibang loan apps na alternative para mahiraman ko ulit at makapagpuhunan pa ulit sa tindahan ko. Until nakilala ko si OLP, si Peso Ready. Pero guys, si OLP at Peso Ready, 900 pesos pa lang or 1,000 muna yung pinapautang nila sa umpisa. So, tapos 14 days repayment siya kasi 0 interest nga siya sa personal loan.
Fast forward guys, nung time na medyo malapit na mag-due yung mga loan apps ko. Tapos gipit pa ako talaga that time na pilitan ako maghanap ng iba pang mga loan apps para may pantapal ko sa mga OLA. So dahil dun guys no, di ko na namalayan na ang dami ko ng mga loan apps na na-download. Tapos lumalaki din yung mga credit limit ko sa kanya, umuutang ako doon para makabayad dun sa ganitong OLA. Hanggang sa ganun, naging tapal-tapal system na. So doon guys, no, sobrang hirapan ako. But then talagang tinatawid ko pa yun guys, no. Kasi halos yung kinikita ko sa tindahan, binabayad ko talaga sa mga OLA ko para lang maitawid ko na mabayar sila. Even guys, yung mga loan apps na 7 days repayment. Anyway guys, no, halos 6 months ko ding chinaga yung ganong sistema sa mga OLA. Hanggang sa nakahiram na din ako sa mga friend ng ex ko para makabayad sa mga OLA, makatapal ako sa mga OLA. Sobrang bigat na nung time na yun, na-depress talaga ako. Tapos, sobrang grabe, hindi ko na alam kung ano yung magagawin ko. Takot na takot akong maharas nung time na yun. Until talagang nanonood na ako guys no, ng mga vlogs about nga sa mga nag-a-advise sa mga hindi na kagaya ko na hindi na kaya makabayad sa mga OLA, sa mga victims, even sa mga group guys na talagang nagbabasa na ako dun. Pati sa post ni Madam Kikay, kumukuha talaga ako ng lakas dun sa ano, kasi ang dami yung sinishare about, dahil sa rin guys no, sa mga biktima si Madam Kikay Bautista. So ayun, nung time na yun guys, tumigil na ako sa OLA, tumigil na ako sa pag-OLA. Pero by that time guys no, nagsasuffer na talaga ako ng depression ko. Ayoko nang lumabas ng bahay, wala akong ganang kumain, ayoko nang lumabas ng kwarto. Gusto ko lang magmukmuk sa kwarto, iyak lang ako ng iyak. Tapos pag kinakausap ko yung ex ko, iyak ako ng iyak, nag-share ako sa kanya ng problema ko kasi hindi ko na talaga kaya, sobrang bigat na nung time na yon. So talagang nag-reach out pa ako nung time na yun sa mga agent ng OLA na ganito na lang ako magsisettle ng payment kasi ganitong araw ako magkakapera. Pero ang ginawa na guys no, hindi sila pumayag, instead ng haras sila, tinakot ako, pinagbantaan ako. So nung time na yun, nawalan ako ng ganang makipag-communicate sa nila. Hanggang sa ginawa ko guys no, nag-turn off SIM ako para wala akong na-receive na mga text nila, mga tawag. Nag-turn off SIM talaga ako guys. So wala na silang contact sa akin. Pero kinokontak naman nila guys yung mga contact list ko, yung mga contact reference ko. So ako naman guys no, nadidepress na talaga ako ng time kasi tinatawagan na nila lahat ng mga nasa contact list ko. So ang ginawa ko guys, kinausap ko yung mga sa contact list ko na wag lang sagutin yung mga tawag ng mga agent. I-block lang nila. Tinatawagan na yung ate ko, yung mama ko, yung mga yan. So nakiusap na lang ako sana na wag na lang sagutin yung tawag. Until nasundan ako guys ng mga agent sa Facebook account ko. So nung time na yon, nag-lock profile ako, nag-change name. Tapos actually guys no, may isang OLA na nakiusap na bayaran ko sila kahit ganito pa konti-konti. Nagbayad talaga ako ng time na yun guys, nakapagbayad pa ako 1,000 pauna. Pero hindi nababawas dun sa loan apps ko. So parang tinigil ko yung ganun sa sobrang takot ko na kasi nga talagang nangaharas na sila eh. So yung time na yon, nag-deactivate na ako ng Facebook ng almost 1 month para makapahinga talaga yung utak ko, medyo makaano na ako, parang makawala na ako sa sistema ng OLA. And dumating din guys no, sa point na nireport ko yung mga agent ng OLA, yung mga pangharas nila, nag-screenshot ako, nag-screen record, at yun nga, nireport ko sila sa SEC, pati guys sa NBI, dun sa kanilang website. Talagang nireport ko sila, nag-file ako ng report na ganito yung ginagawa ng mga agent ng OLA, na hindi naman tama guys no. Kasi sobrang tindi talaga nila mangharas sa kanilang mga client kagaya ko. Almost 2 months din akong naka-turn off SIM guys no, kasi sobrang depressed talaga ako nung time na yun. At 2 months din akong naka-deactivate sa Facebook, pero may isa akong Facebook na walang picture ko, walang profile, ibang name. Kasi doon guys to, talagang doon kasi nagbabasa ako ng mga posts ni Madam Kikay, kumukuha ako ng lakas ng loob. At pati din sa mga group sa Facebook, ang dami kasing mga victim doon ng OLA. So doon ako kumukuha ng lakas ng loob, nagbabasa ako ng kanilang mga advice, hanggang sa medyo naliliwanagan na din ako ng time na yun na ganito, part lang pala ng mga agent ang pananakot. Copy paste ng mga yan, talagang hindi lahat hindi totoo. So ang gawin lang pala dapat is deadmahin lang sila, ignore mo lang sila, huwag kang magpapa-apekto sa mga pananakot nila. Until nung time na yun guys no, natuto na akong man-deadma kasi yun pala, deadma lang pala yung weapon para maka-less na tayo sa mga
pananakot ng mga Ola agent. At yung ginawa ko guys, hindi na ako nagpapapekto sa mga pananakot ng Ola agent kasi lahat pala guys no, yung mga text nila is scripted lang at nakasend to me. Hindi lang pala ikaw yung tinetext nun, kundi marami pa sa mga victim. Kasi ang dami ko na ding natutunan guys sa mga victim ng Ola. So ayun, ang dami kong natutunan guys until na-feel ko na nung time na hindi na ako nagpapa-apekto. Doon ko lang na-feel na feeling ko Ola free na ako. So, sasagutin ko guys no yung tanong nung nagtanong sa akin about na paano ako naging Ola free. Ang dami ko pang mga Ola na hindi nababayaran. Okay, for me guys, ito yung personal na pananaw ko. Okay, magkaiba yung Ola free sa debt free. Okay, yung Ola free for me is yung tipo na hindi ka na nagpapa-apekto sa mga pananakot ng mga Ola agent, hindi ka na like nakalaya ka na sa ganong sistema. Tapos hindi ka na, parang marunong ka nang mag-deadma kahit anong mga pananakot nila, pa-email nila, like wala na sa'yo. Parang tinatawa-tawanan mo na lang, tapos masaya ka na, nagagawa mo na yung mga gusto mo, unlike before na nadidepress ka pa sa mga Ola agent, sa mga pananakot ng mga Ola agent. So yung debt free guys, yun yung nakalaya ka sa utang kasi bayad ka na sa lahat ng mga utang mo. Yung pinagkaiba for me ng Ola free sa debt free. Anyway guys, wala akong sinasabi na hindi ko nababayaran yung mga Ola na na-abandon ko. Like, plano ko talaga next year guys na bayaran sila pa konti-konti. Kasi may mga loan apps pa ako ngayon na kailangan ko pang tapusin. At medyo gipit pa ako. So next year guys, makakaluwag-luwag na ako siguro. At plano kong bayaran yung mga na-abandon ko na loan apps na legit na hindi nang haras sa akin. Kasi yung mga nang haras sa akin guys na Ola, wala akong planong bayaran kasi doon pa lang sa pananakot nila, bayad na ako eh. Anyway, sa mga kagaya ko guys na hinaras ng mga Ola agent kahit nakiusap naman, nagmakaawa na ganitong day babayaran, pero ang ginawa, ang ending, hinaras ka, pinost sa Facebook, pinost na scammer daw. Tapos pinahiya sa mga kakilala, pinahiya sa mga contact list, tinawagan, mga contact list, mga contact reference, at kung ano yung mga pananakot pambabanta sa inyo. Ito lang may sabi ko is huwag nyo na silang bayaran. Kasi doon pa lang sa ginagawa nila, bayad na kayo. Actually, pwede nyo pa nga silang kasuhan sa mga ginagawa na kung kilala nyo lang yung agent na gumawa nun, pwede mong kasuhan ng cyber libel, pwede mong kasuhan ng data privacy. Kasi hindi talaga makatarungan yung ganong ginagawa nila. Like, tinaray mo namang mag-reach out sana, pero ang ending, wala, hinaras. Huwag nang bayaran guys. Ito lang yung opinion ko lang. Kasi yun din yung guys, yung sinasabi ng mga victim ng Ola. So yun naman guys, no, yung ating topic ngayon. Sana meron kayong natutunan. Anyway, sa mga hindi pa pala guys nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!